Ang kwento ay nagbukas noong 1862 sa panahon ng kaguluhan sa Korea, na tinatawag na Joseon Dynasty. Ang panahong ito ay nahaharap sa maraming problema tulad ng panlipunan at pang-ekonomiyang mga isyu, at nagkaroon ng maraming hindi patas na kapaligiran. Nagdusi ang mga tao dahil sa mga natural na sakuna at masamang ani, na humahantong sa kahirapan, gutom, at kamatayan. Ang mga mayayaman na kumokontrol sa bansa ay nagmamalasakit lamang sa kanilang sarili at masama ang pakikitungo nila sa mga mahihirap. Minsan, isang makapangyarihang tao ang nagdaos ng isang malaking salo-salo sa kanyang bahay. Maraming bisita ang dumating at nagdala ng mga regalo para sa kanya. Ang ilang mga regalo ay mahalaga, tulad ng mga pangil ng elepante, at ang ilan ay mga binocular. Ang party ay puno ng enerhiya, na nagpapakita kung gaano kahalaga ang makapangyarihang tao. Sa labas ng bahay ng opisyal, ibang-iba ang mga pangyayari sa masayang salo-salo sa loob. Isang grupo ng mga nagugutom na regular na tao ang nagtipon doon, nakikiusap sa opisyal na bigyan sila ng pagkain. Sa loob, kasama ng opisyal ang isang lalaki na nagngangalang Lee Taeki, na nasa party din, at pupunta sila sa isang silid upang magligpit ng ilan sa mga regalo. Pero pagdating nila sa kwarto, may nakita silang nakamaskara na nandoon. Natakot ang opisyal at humingi ng tulong kay Lee Taeki, ngunit si Lee Taeki pala ay nakikipagtulungan sa taong nakamaskara. Sa labas ng bahay, isang babaeng nagngangalang Mayang ang nakikipag-inuman sa mga gwardya. Nagkakatuwaan sila hanggang sa biglang binetukan ni Mayang ang isa sa mga gwardya at nagdulot ng kaguluhan. Ito ay bahagi ng isang plano para sa pagnanakaw ng isang grupo na tinatawag na kondo, na kinabibilangan ni Lee Taeki at Mayang. Tina-target nila ang mga tiwaling opisyal, kinuha ang kanilang kayamanan at ibinibigay sa mga mahihirap. Pinatay din nila ang mga tiwaling opisyal. Sa kabila ng kawalan ng kapangyarihan ng hari laban sa kanila, ang kondo ay naging kinatatakutan ng mga hindi makatarungang maharlika at pinagmumulan ng pag-asa para sa mga naghihirap na mamamayan. Ang eksena ay lumipat sa isang lalaking nagngangalang Dolce, isang magkakatay ng karne ng hayop. Araw-araw, naghahanda at naghahatid ng karne si Dolce sa mga tahanan ng mga maharlika at opisyal. Isang araw, naghatid siya ng karne sa isang maharlika na namatayan ng anak. Ang anak ng maharlika na si Joyon ay nag-alok kay Dolce ng trabaho. Hiniling ni Joyon kay Dolce na patayin ang isang babaeng nakatira sa isang templo sa kabundukan. Sa pakiramdam na walang kapangyarihang tanggihan ang isang kahilingan mula sa makapangyarihang anak ng maharlika, tinanggap ni Dolce ang trabaho. Kinagabihan, pumunta si Dolce sa dambana para gawin ang kanyang trabaho. Palihim siyang pumasok at tahimik na hinalugog ang bawat silid para hanapin ang babae. Sa wakas, nadatnan niya itong natutulog sa isang kwarto. Pumasok si Dolce, hawak ang kanyang kutsilyo na handang patayin ang babae, ngunit pagkatapos ay nag-alinlangan siya, hindi sigurado sa pagpatay ng isang tao na walang kasalanan. Kaya, nakatitig lang siya. Maya-maya pa ay nagising ang babae at nagulat siya nang makita si Dolce. Nataranta, tumakbo palabas ng silid si Dolce at nakita niya ang isang lalaking nagngangalang Dang Chao, na humaharang sa kanya. Pinayuhan ni Dang Chao si Dolce na huwag nang ulitin ang kanyang ginawa, ngunit hindi siya pinansin ni Dolce at umalis. Pag-uwi ni Dolce, sabik na sumasalubong sa kanya ang mayordomo ni Joyon at isa sa mga bodyguard nito, na gustong malaman kung napatay ba ni Dolce ang babae. Sinabi sa kanila ni Dolce na hindi niya ito magagawa, lalo na nang malaman niyang buntis ang babae. Ibinalik niya ang perang ibinigay sa kanya ni Joyon kanina. Nang marinig ang pagtanggi ni Dolce na isagawa ang pagpatay, nagpadala si Joyon ng isang grupo upang sunugin ang bahay ni Dolce at patayin siya. Tina-target din nila ang ina at nakababatang kapatid ni Dolce. Nakulong sila sa loob habang nasusunog ang bahay. Sinubukan ni Dolce na iligtas ang kanyang pamilya, ngunit mabilis na kumalat ang apoy, na sinira ang lahat. Kinabukasan, nakaligtas si Dolce sa sunog, ngunit sa kasamaang palad ay hindi nakaligtas ang kanyang ina at kapatid na babae. Nag-alab ang kanyang galit dahil sa kanilang pagkamatay. Dumiretso si Dolce sa bahay ni Joyon at hinamon siya ng away. Gayunpaman, hindi alam ni Dolce na si Joyon ay isang pambihirang mandirigma at eskrimedor. Madaling natalo ni Joyon si Dolce, at inaresto siya ng mga gwardya dahil sa paggawa ng gulo sa libing ng stepbrother ni Joyon. Nang gabing iyon, habang nahaharap sa pagbitay si Dolce, isang grupo ng mga tao ang sumalakay sa mga gwardya.
Ang umaatake sa mga gwardya ay ang mga mandirigma mula sa kondo, at mabilis nilang dinala si Dolce sa kanilang hideout na nakatago sa pagitan ng dalawang bundok. Nang magising si Dolce, nakita niya ang mga miyembro ng kondo, kasama na si Dang Chao, na nakatagpo niya sa templo noong inutusan siya ni Joyon na patayin ang babae. Lalong nagulat si Dolce nang makita niya ang babaeng papatayin sana niya sa utos ni Joyon. Siya pala ang asawa ng yumaong stepbrother ni Joyon, na kamakailan ay namatay. Gusto ni Joyon na patayin ang babae dahil dinadala niya ang anak ng kanyang yumaong stepbrother, na magiging tagapagmana ng yaman ng pamilya. Nilalayo ni Joyon na maging nag-iisang tagapagmana sa pamamagitan ng pagpatay sa sinumang humahadlang sa kanya, maging ang isang hindi pa isinilang na sanggol. Ang pagtanggi ni Dolce na patayin ang babae ay humadlang sa plano ni Joyon, lalo na ngayon na ang babae ay nasa ilalim na ng proteksyon ng kondo. Ang isa sa mga miyembro ng kondo, na si Deho, ay humiling kay Dolce na sumali sa kanilang grupo. Sumang-ayon si Dolce dahil gusto talaga niyang maghihiganti para sa pagkamatay ng kanyang ina at kapatid na babae sa mga kamay ni Joyon, at talagang gusto rin niyang tumulong sa nahihirapang karaniwang mga tao. Sumali siya sa kondo at nagsimulang magsanay gamit ang mga puno ng kawayan upang maging isang bihasang mandirigma na may kakayahang harapin si Joyon. Samantala, si Joyon, isang tiwaling maharlika, ay nagpanggap na mabait sa pamamagitan ng pagpapahiram ng pera sa mga mahihirap. Gayunpaman, kapag hindi mabayaran ng mga mahihirap ang mga utang, kukunin ni Joyon ang kanilang lupain, na mas malaki ang halaga kaysa sa utang. Malaki ang kinikita niya sa hindi patas na gawaing ito. Pinapapirma sila ni Joyon ng mga kasunduan na hindi nila maintindihan bago sila pahiramin ng pera, na sinamantala ang kanilang kamangmangan. Nakaipon siya ng malawak na lupain na ninakaw mula sa mga nalinlang na mahihirap na tao. Ipinagmamalaki ni Joyon ang kanyang tagumpay sa kanyang ama, ngunit ang kanyang ama ay hindi nasisiyahan sa malaking lupain na nakuha ng kanyang anak dahil nakuha niya ang mga ito sa pamamagitan ng pang-aapi sa mga mahihirap. Isang araw, pumunta si Dang Chao, kasama ang dalawang miyembro ng kondo na nagngangalang Chunbo at Jiung San, sa lupain ni Joyon. Binalaan ni Dang Chao si Joyon na huwag nang abusuhin ang mga mahihirap, ngunit si Joyon, na puno ng pagmamataas, ay nagbabala sa kanila na huwag makialam o haharapin nila ang kamatayan. Si Dang Chao at ang iba pa ay bumalik sa kanilang hideout at nakipag-usap sila sa ibang mga miyembro ng kondo kung paano tutulungan ang mga mahihirap na nakulong sa pagkaalipin dahil sa utang nila kay Joyon. Nag-alok si Dolce na harapin si Joyon ng mag-isa at patayin siya, gayunpaman, tinanggihan ng ibang mga miyembro ng kondo ang ideya dahil si Dolce ay hinimok lamang ng paghihiganti, na masyadong mapanganib. Pagkatapos ng mahabang talakayan, nagsimulang gumawa ng plano si Deho at ang iba pang miyembro ng kondo para pigilan ang paniniil ni Joyon. Samantala, ang stepsister-in-law ni Joyon ay nagsilang ng isang sanggol na lalaki ngunit kalunos-lunos na namatay ang babae pagkatapos manganak. Ang unang hakbang ng plano ng kondo ay magdulot ng kaguluhan malapit sa tahanan ni Joyon. Pagkatapos si Lee Taeki at ilang miyembro ng kondo, kabilang si Dolce, ay nagbalat kayo bilang mga gwardya ng palasyo at nag-alok na protektahan ang bahay ni Joyon mula sa mga manghihimasok. Maingat na pinagmasdan ni Joyon ang mga mukha ng mga gwardya bago pumayag sa kanilang alok. Sandali niyang sinulyapan si Dolce ngunit hindi niya ito nakilala. Gayunpaman, lumabas ang galit ni Dolce nang tumingin siya kay Joyon, halos bumunot na siya ng kanyang espada. Nakontrol niya ang sarili at nananatili sa plano. Tinanggap ni Joyon ang alok ng mga gwardya na protektahan ang kanyang tahanan. Nang gabing iyon, pumasok si Dolce sa silid ni Joyon, at nagkaroon sila ng matinding away. Nagpakita si Dolce ng mahusay na kasanayan sa pakikipaglaban, ngunit napatunayang napakalakas ni Joyon. Sinamantala ni Dolce ang isang sandali ng pagkakataon upang makatakas sakay ng isang kabayo, at tumakas siya sa lungsod. Gayunpaman, walang humpay na hinabol siya ni Joyon, na determinadong papatayin siya. Ang pag-atake at pagtakas ni Dolce ay bahagi ng plano ng kondo. Habang malayo na si Joyon sa kanyang bahay, sinalakay ng ibang mga miyembro ng kondo ang bahay ni Joyon, tinalo ang mga gwardya, at kumuha ng pagkain at mga supply para ibigay sa mga nangangailangan. Samantala, patuloy na dinadala ni Dolce si Joyon sa mga bitag na itinakda ng natitirang miyembro ng kondo, na handang talunin siya minsan at magpakailanman. Si Dolce at ang iba pang miyembro ng kondo ay pinalibutan si Joyon ayon sa plano at naglunsad ng pag-atake.
Gayunpaman, hindi nila kayang talunin ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ni Joyon, na mas magaling sa kanila. Malubhang nasaktan si Dolce sa labanan, kaya nagmadali si Mayang na dalhin siya para sa medikal na paggamot upang mailigtas ang kanyang buhay, habang ang iba pang miyembro ng Kondo ay nakikipagpunyagi laban kay Joyon. Pumasok si Deho at hinarap siya sa isang mabangis na one-on-one na labanan. Gayunpaman, sa kabila ng pagiging isa sa mga nangungunang manlalaban sa Kondo, nakita ni Deho ang kanyang sarili na nalulula sa pambihirang kasanayan ni Joyon. Kahit na medyo nahihirapan si Joyon, kalaunan ay nagtagumpay siya at napatay si Deho gamit ang kanyang espada. Dinala ni Mayang ang nasugatan na si Dolce sa bayan at ipinaalam nila kay Dang Chao at sa iba pang miyembro ng Kondo ang tungkol sa kanilang pagkabigo at pagkamatay ng kanilang mga kasama. Nang marinig ito, nagpa siya si Dang Chao na bumalik sa lugar kung saan nila tinambangan si Joyon, umaasang nakaligtas ang ilan sa kanilang mga kasama. Sa pagdating, natuklasan ni Dang Chao na patay na ang lahat. Matapos mailibing si Deho at ang iba pa, nagulat si Dang Chao sa biglang pagsulpot ni Joyon. Kinuha siya ni Joyon at dinala, pinahirapan siya para kunin ang impormasyon tungkol sa kanilang hideout at mga aktibidad na gagawin ng Kondo. Sa kabila ng pagpapahirap, nanatiling tahimik si Dang Chao, tumanggi na ipagkanulo ang kanyang mga kasama. Dahil sa pagkabigo, pinarusahan ni Joyon ang mga mahihirap na tao na nakatanggap ng tulong mula sa Kondo. Dinala ni Joyon ang ilang mahihirap na tao sa harap ni Dang Chao at nagbanta na papatayin silang lahat maliban kung magsalita si Dang Chao. Sa kabila ng pananakot, nanatiling tahimik si Dang Chao. Nang magtanong si Joyon tungkol sa hideout ng Kondo ngunit hindi sumagot si Dang Chao, kaya tinupad ni Joyon ang kanyang pananakot at pinatay ang isa sa mga mahihirap na tao, na pinilit na magsalita si Dang Chao upang maiwasan ang higit pang mga inosenteng kamatayan. Kinabukasan sa hideout, nagpapagaling pa rin si Dolce mula sa kanyang mga pinsalang natamo sa pakikipaglaban kay Joyon. Nang maglaon, habang nag-aalaga si Mayang sa sanggol na lalaki, bigla siyang nagulat nang biglang pumasok ang mga palaso na nag-aapoy sa kanilang hideout. Di nagtagal pagkatapos umulan ng mga nag-aapoy na palaso sa hideout ng Kondo na nasa ilalim ng kanilang proteksyon. Si Joyon at ang kanyang mga tauhan ay sumugod sa hideout na walang awa na pinapatay ang lahat. Iniligtas ni Mayang ang mga bata mula sa pag-atake at pagkatapos ay sumama sa pakikipaglaban kay Joyon at sa kanyang mga tauhan habang karga-karga ang sanggol na lalaki sa kanyang likod. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto ni Joyon na ang sanggol na lalaki na nasa bisig ni Mayang ay ang nararapat na tagapagmana ng kanyang stepbrother. Nagmadali siyang kunin ang baby boy kay Mayang para dalhin sa palasyo. Hindi na tumanggi si Mayang nang kinuha ni Joyon ang sanggol na lalaki at iniwan ang nasira at nasunog na hideout. Ang dahilan kung bakit determinado si Joyon na maging nag-iisang tagapagmana ay dahil gusto lang niyang kilalanin siya ng kanyang ama bilang anak. Kinikilala lang si Joyon ng kanyang ama bilang isang ampon, dahil ang ina ni Joyon ay hindi legal na asawa ng kanyang ama. Bagamat si Joyon ay iniuwi at inalagaan ng kanyang ama dahil kailangan ng kanyang ama ng anak, ngunit ang legal na asawa ng kanyang ama ay nagdamdam sa kanya at sinubukang magkaroon ng sariling anak na lalaki upang maging nararapat na tagapagmana. Sa wakas nang magkaroon sila ng isang anak na lalaki, si Joyon ay hindi na minahal ng kanyang ama at hindi na inaalagaan tulad ng dati. Sa kasalukuyan, nang makita ni Joyon ang kanyang ama na masayang hawak ang kanyang bagong silang na apo. Nakaramdam si Joyon ng selos at galit dahil hindi pa rin siya kinilala ng kanyang ama bilang sariling anak at sinabi pa ng kanyang ama na ang nararapat na tagapagmana ng kayamanan ay ang sanggol na lalaki. Dahil sa galit, pinatay ni Joyon ang sarili niyang ama. Samantala, habang sina Dolce at Lee Taeki, na nakaligtas sa pag-atake ni Joyon, ay nagpa siya na maghihiganti para sa kanilang mga namatay na kasamahan sa pamamagitan ng pag-atake laban kay Joyon sa bayan. Nang magtipon ang mga mahihirap na tao upang harapin ang kamatayan dahil sa pagtanggap nila ng tulong mula sa mga miyembro ng Kondo na ninakaw mula kay Joyon, buti na lang biglang lumitaw si Dolce at binaril ang mga gwardya. Samantala, pinapapasok ni Lee Taeki ang karamihan, hinihimok silang magkaisa laban sa pang-aapi ng mga tiwaling opisyal na nagpapahirap sa kanilang buhay. Dahil sa galit, ang mga mahihirap na tao ay nagsama-sama at matagumpay na naitaboy ang mga gwardya. Samantala, nag-aalangan si Joyon na saktan ang anak ng kanyang stepbrother. Gayunpaman, dumating si Dolce at ang mga mahihirap na tao na humihingi ng hustisya kay Joyon.
Isang matinding away ang sumiklab sa pagitan ni Joyon at Dolce, kung saan hawak ni Joyon ang sanggol. Patuloy silang naglalaban at napadpad sa kagubatan ng kawayan kung saan muntik nang tamaan ni Dolce ang sanggol habang nilalabanan si Joyon. Napagtanto ang panganib, likas na iniligtas ni Joyon ang sanggol na lalaki mula sa espada ni Dolce, ngunit sa paggawa nito, natamaan ng espada ang kanyang sariling leeg. Malubhang nasugatan si Joyon sa pag-atake ni Dolce at binawian siya ng buhay sa kanyang mga sugat nang saksakin siya sa puso ng isang mandirigma mula sa likuran. Sa pagtatapos ng paghahari ni Joyon ng pang-aapi at kalupitan, minarkahan nito ang pagtatapos ng paniniil ng isang tiwaling opisyal. Gayunpaman, si Joyon ay isa lamang sa maraming nagmaltrato sa mga karaniwang tao. Ang kanyang pagkamatay ay nagsilbing babala sa iba pang mga tiwaling opisyal, na nagpaisip sa kanila bago ipagpatuloy ang kanilang pang-aabuso sa mga karaniwang tao. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.